lahat ng manonood. Kilohertz, DWJJ, tuwing linggo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Magandang hapon po mga minamahal na kapatid at narito naman po ang ating programa, ang Divine Mercy Hour na malugod din natin sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan at ako pa rin po ang inyong kasama si Brother John Paul Valino. At tulad po ng dati, tayo po muna ay magdadasal ng ating pong 3 o'clock prayer at ng ating pong Divine Mercy Chaplet. Ialay po natin sa ating mga panalangin ang ating mga personal at sariling mga intensyon at mga kahilingan sa mga oras na ito sa mabathalang awa ng ating Panginoong Hesus. Simulan po natin ang ating panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You died, Jesus, but the source of life flowed up our souls, and the ocean of mercy opened up the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Amen. The Chaplet of the Divine Mercy. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body and life everlasting. Amen. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father,
I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Muli po, isang napakagandang hapon po, mga minamahal na kapatid, at narito naman po ang ating programa, ang Divine Mercy Hour, na malugod dinahatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan, at ako pa rin po ang inyong kasama, si Brother John Paul Valino. At tulad po ng dati, tayo po muna ay babati sa ating mga taga-subaybay linggo-linggo, lalo tigit kila Daddy Elvin, kay Mami Ruby, kay Nanay Maria, kay Ate Weng, at lahat ng ating mga kamag-anak ay ating pong binabati. Ganon din po ang faculty and staff ng Nueva Ecija High School sa pangunguna po ng aming minamahal na principal, si Ma'am Aurora Aguila. Yan. At syempre lahat po ng mga miyembro at mga kasapi ng Divine Mercy Crusade Nueva Ecija Incorporated. At lalo tigit kila Sister Chu Rivera, kila Sister LB Paglinawan, Sister Lita Martinez at Sister Emma del Rosario. Magandang hapon sa inyo pong lahat. Ayan. At sa mga kaparian ng ating pong diocese ng Cabanatuan, ayan, binabati po natin. So, ngayon po mga minamahal na kapatid ay isinasagawa po, kaya isama po natin sa ating panalangin ngayon sa mabathalang awa ng Panginoon
ang ating pong mga kabataan ng Department of Education kasi ngayon po ay na lumalahok po sila sa palarong pambansa. Yan. So isama po natin sa ating mga panalangin ang mga atletang Pilipino na lumalahok diyan sa Ilocos Norte na nandyan po at iba-ibang kompetisyon at isa na po dyan yung ating pong Nueva Ecija Mighty Generals, ang team po ng ating pong DepEd Nueva Ecija at ng lahat po ng bumubuo sa Athletic Association dito po sa ating lungsod at sa ating pong lalawigan ay nandiyan po sila. Sila po ay nagre-represent sa Taclaraa Athletic Association at lumalahok ang lahat ng nagkampiyon sa ating regional Claraa ay nandyan po sila sa Ilocos Norte at lumalaban para po sa Palarong Pambansa 2025. Ayan, so ipagdasal po natin ang lahat ng mga atletang Pilipino, ang mga kabataan at nawa ay makuha natin ng ating region, ng ating city at ng ating province ang mga gintong medalya, no? Kasi alam nyo, ito pong Palarong Pambansa na ito na nilalahukan ng ating mga kabataan ay talaga naman pampalakasan at ito pong mga inilalaban po natin ito sa Olympics, no? Yung pong mga nananalo diyan, yan po yung mga hinahasa natin at nagbibigay ng karangalan sa ating bansa, no? Kaya ipagdasal po natin na maging maayos, maging maganda at maging successful ang Palarong Pambansa na nandyan po ngayon sa Ilocos Norte. Na dinaluhan nga rin po ang opening ng ating minamahal na Pangulo, no, ng Bongbong Marcos. So nandyan po sila sa kanyang baluarte, no, sa Ilocos Norte. So tayo po ay patuloy na manalangin para sa ating mga atletang Pilipino. Ayan. So ngayon mga kapatid, ang ating tema ngayon sa ating programa sa Divine Mercy Hour ay tungkol sa peace, yan, sa kapayapaan. So maraming klase ng kapayapaan, no, na ipinagkakaloob sa atin, no. Napakaganda po na very timely na tayo ay may bagong Santo Papa, no, si Pope Leo XIV at katatalaga lamang po niya bilang ating Santo Papa, no? At siya po ang kanya agad na sinabi noon pong paglabas niya, no, doon sa balkonahe ng St. Peter's Basilica noong siya kai-elect pa lang niya bilang Pope. Ang sabi niya ay peace be with you. Yan. No, sumaatin nawa ang kapayapaan ng Panginoon. So, napakaganda kasi ito rin po yung kapayapaan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, no? Tandaan po natin ang isang kasabihan na natutunan ko tungkol dito sa kapayapaan. Ito po yung peace is not the absence of war. Ano po ba ibig sabihin nun? Ang kapayapaan daw ay hindi po yung pagtatapos ng digmaan, ng alitan, ng gyera. Pag wala daw pong gyera, payapa, no? Ibig sabihin, ganun po ba yun? So, peace is not the absence of war. So, hindi po, no? Ang kapayapaan lamang ay ibinibigay sa atin. Ang Panginoon lamang nakapagbibigay sa atin ng kapayapaan ng ating pong buhay, no? Kasi mga kapatid, kahit na ikay marangya, kahit na marami kang hanap buhay, marami kang pinagkakakitaan, malusog ang iyong pangangatawan, maganda ang iyong pamilya, ngunit hindi payapa ang iyong kalooban, no? So, hindi rin maging masaya ang buhay. No, kailangan lagi po 'yan na payapa tayo sa Panginoon. Kasi kung minsan kahit na ikaw ay mayaman, kahit na ikaw ay maraming mga pinagkakakitaan, at para bantila baga payapa ang buhay mo. Pero tingnan nyo po yung mga mayayaman, no? Lagi nila pag nai-interview sila ay sasabihin po nila,
hindi payapa ang aking buhay. Hindi ako nagiging masaya. No? Bakit? Kasi kulang ang Panginoon sa kanilang buhay. So yun po yung lagi nating naririnig sa kanila. No? Bakit sila hindi nagiging masaya sa kabila ng dami ng kanilang ari-arian, sa dami ng kanilang yaman sa buhay? Bakit hindi sila nagiging masaya? Dahil nga ang Panginoon na nagbibigay ng kapayapaan sa kanila ay hindi nila kapiling, hindi nila kasama, no, sa kanilang buhay. Kaya kumisan, yun ang nangyayari. No? Sunod-sunod pa rin ang kanilang mga problema, hindi pa rin sila matahimik, hindi sila mapanatag, dahil nga kulang yung kanilang buhay. Kulang ang Diyos na gumagalaw sa kanilang buhay. Kaya kahit na maraming ari-arian ng mga tao, hindi pa rin sapat. May hinahangad at hinahangad pa rin. Hindi pa rin makontento ang tao. Dahil nga, wala pa rin yung peace na hinahanap natin. Tandaan po natin, ang kapayapaan ng Panginoon lamang ang magbibigay sa atin ng kaligayahan sa mundong ito. No? Peace is not the absence of war. Hindi po. Pag tahimik ang buhay mo, ibig sabihin ba walang kaaway, wala kang kagalit? No? Ibig sabihin ba payapa ka? No? Wala kang kagalit? Walang umaaway sa iyo? Lahat ay minamahal mo? Yun ba yun? Yung ba ang sukatan ng tunay na kapayapaan? So, sabi ko nga ay, ang Panginoon lamang ang makapagbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating pong mga buhay. Kaya, yun ang ating palalalimin pa, no, sa Ebanghelyo. No? Mamaya, pag narinig po natin yung Ebanghelyo, napakarami pong aral ng Panginoon ang maaari nating maibahagi, no, ma-share tungkol dito sa ating tema ngayon na kapayapaan, no, peace. Alam nyo, pagka nagsisimba tayo, hindi po ba? Sumain nyo ang kapayapaan at sumain nyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, no? Pagkayari po ng kordero ng Diyos, ano? O bago magkordero ng Diyos, no? So, magpabibigayan tayo ng kapayapaan. Ano ginagawa natin? Pag sinabi ng pari na ganun, di po ba? Peace be with you, peace be with you, peace be with you. Para bang, ano na lang sa atin yon. Alam nyo, yung natural, no, na gawin na lang natin yon. Pero alam nyo ba yung portion ng peace be with you o shalom, no? Yung pagbibigay ng kapayapaan sa isa't isa, ibig sabihin nun, ano, pwede tayong manalangin sa Panginoon. Lord, no, bigyan mo ako ng kapayapaan sa aking buhay. Hindi lang yung basta makagreet ka doon sa mga katabi mo, no? Hindi lang basta makabeso-beso ka at magaganong ka, no? So, hindi. So, yung peace na sinasabi ng Panginoon ay binibigay ng kusa. Yung kapayapaan ng Panginoon na hinihingi dapat natin yon. Hinihingi natin na matamo natin sa buhay natin. No? Hindi lang basta symbol, hindi lang basta pakitang tao ang pagbibigay ng kapayapaan. Kasi minsan minamadali pa natin yung pagbibigay ng kapayapaan. No? Peace be with you, peace be with you, peace be with you. No? So, kahit na hindi bukal sa puso natin yung pagbibigay ng kapayapaan kapag nasa loob ng misa. No? So, yun po yung sinasabi sa atin ng Panginoon na kailangan ay ipakita natin yung gesture na tunay na payapa ang ating kalooban sa pagbabahagi ng kapayapaan sa bawat isa. Napakaganda po nung portion na iyon sa banal na misa na pagbibigay ng kapayapaan sa isa't isa. No? Yung pagpipeace be with you. No? So, wag nating kaliligtaan yung portion na yon kasi yun yung pinakamahalaga. Nasa Bible po yun. No? Ang Panginoon, di ba, nagpapakita ang Panginoon sa mga alagad, sa kanyang mga apostoles, lagi nang sinasabi, sumainyo ang kapayapaan. No? Peace be with you. No? Shalom. No?
Ibig sabihin po nun, pumanatag ka, pumayapa ka at nandito na ang Panginoon. No? Kasi nga sa Kanya lang makukuha, matatagpuan ang tunay na kagalakan at kapayapaan. Panatag ang ating pong buhay kung lagi nating kapiling ang Diyos. Alam nyo, yung isang elemento ng kapayapaan ay pakikipagkasundo, no? Forgiveness and reconciliation. Yun yung isa sa elemento ng kapayapaan. No? Ano ba yung peace and unity and reconciliation na sinasabi natin? Pagka ikaw ay may nakasamaan ng loob, di po ba? Mas mainam kung katabi mo dun sa banal na misa yung iyong kaaway, batiin mo na. Yun ang gusto ng Diyos. Hindi namamadali yung pagbibigay ng kapayapaan. Bagkus, kailangan dun mismo, right there and there. Dun sa misa, batiin mo na siya. Kung may kamag-anak ka, nakatabi mo habang nagsisimba na may galit ka, may sama ng loob, para maging panatag ang iyong sarili, dun sa portion na magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, ibahagi mo na, yakapin mo na siya. No? Para maipakita mo yung tunay na kapayapaan. Maramdaman mo na yung tunay na kagalakan na hatid ng kapayapaan ni Kristo. Kasi pagka doon pa lang sa misa, kinausap mo na yung dati mong hindi kinakausap, binati mo na yung hindi mo binabati, matatamo mo yung tunay na kagalakan, na kapayapaan, no? Na mararamdaman mo within you, sa kalooban mo. Magiging masaya ka kasi matagal mo nang kinikimkim yung sama ng loob, hinanakit, tampo, galit. No? Pero pagka noong nagbigay ka ng kapayapaan sa iyong kapwa, dun sa peace be with you, na ipatawad mo na yung iyong kapwa, nakatabi mo. O kung hindi mo man katabi, alaman doon sa misa, kahit nawala doon, na ipagdasal mo, pinagdasal mo, na sana nasa mabuti siyang kalagayan, yung nakakasamaan mo ng loob o yung naninira sa iyo, ipagdasal mo, no? Na siya ay pumayapa. No? Wag mo ipagdadasal yung kanyang kasawian, wag mo ipagdadasal yung kanyang kabiguan sa buhay. No? Masama yun. Hindi ipagkakaloob ng Panginoon yun. Ang gusto ng Diyos, kahit na kinasusuklaman mo yung kaaway mo, ipagdasal mo pa rin ang kanyang kabutihan. Ipagdasal mo pa din yung kanyang pakikipagkasundo sa iyo at sa Diyos. No, yun ang gusto lagi ng Panginoon, para maging maayos, maging panatag ang ating buhay dito sa mundo. Kailangan pala may kapayapaan tayong sinasambit at ginagawa. Peace and reconciliation among our neighbors. Napakahalaga nun. No? Pagbabati at pagpapatawad. Pag-uunawa sa mga nakasakit sa atin at sa mga nasaktan natin, ay paghingi ng kapatawaran. Napakaganda pong gesture yon sa loob ng misa. Kung ikaw ay tunay na gusto mong magkamit ng tunay na kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo, at magparaya tayo. No? Magbigay tayo ng kapayapaan sa ating kapwa. Kasi kung hindi natin gagawin yun, hindi bubukal yung kapayapaan ng Diyos sa buhay natin kung hindi tayo marunong magpatawad, hindi tayo marunong magmahal, kung tayo palaging makasarili at self-centered, hindi natin matatamo ang tunay na kapayapaan na hatid ng ating Panginoong Jesucristo.
So yun mga kapatid, ang dapat nating ipanalangin sa Panginoon sa kapayapaan na ating tema ngayon. At palalalimin pa po natin, magbibigay pa tayo ng iba pang mga halimbawa sa ating pong pagbabalik. Ito po ang DWJJ sa East 84. Muli po tayo nagbabalik sa ating programa, mga minamahal na kapatid. At narito naman po ang ating programa, ang Divine Mercy Hour, na malugod ay nahatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan. At ako pa rin po ang iyong kasama, si Brother John Paul Valino. Tayo po nagpapasalamat sa pamunuan ng DWJJ sa Cab TV sa pagbibigay puwang po sa ating programa linggo-linggo, lalo tigit kay Ginoong Chris Duldulao. At ganun din tayo nagpapasalamat sa ating pong technical side kay Kuya Richie at kay Kuya Andrew sa kanilang pag-alalay at tulong technical. So dumako na po tayo sa ating pong ebanghelyo sa ating pong hapon na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kapuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami sasakanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo upang bago pa mangyari, kayo'y manalig sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Mga minamahal na kapatid, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na mensahe ng Panginoon na kapayapaan. Kung daw tayo ay umiibig sa Panginoon, hahangarin natin palagi sa buhay natin ang kapayapaan. Tutuparin natin ang kanyang mga salita. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Hinihingi natin dapat yung patnubay ng Espiritu Santo. Kasi dito sa part na ito, sa portion na ito, ay namamaalam na ang Panginoon . Siya ay pupunta na sa langit. Siya ay babalik na sa Ama. Sa portion na ito ng Ebanghelyo. Kasi by the next Sunday ay Ascension Sunday na. Ibig sabihin, si Jesus ay aakyat na sa langit. At yung susunod na linggo na iyon ay Descent of the Holy Spirit na. Pentecost Sunday na. Ang pagpanaog ng banal na Espiritu. So yun na yung susunod na mga eksena. Yun na yung mga susunod na pangyayari dito. Kaya ganito na yung mga tema ng ating ebanghelyo. Yung pag-akyat na ni Jesus sa langit.
yung kanyang sinasabi dito at naghahabili na siya sa kanyang mga alagad. No? Tayo man, kung tayo ay aalis, lilisan, no? Diba, kunyari, magbibilin ka sa iyong mga kasambahay, magbibilin ka doon sa mga maiiwan mong mga kamag-anak sa bahay, diba, ganito, pakainin nyo yung aso, maglinis kayo ng bahay, diba, magluto kayo na masarap, lahat ng ibibilin mo na gusto mo kasi maging maayos, kahit wala ka, kahit umalis ka na, gusto mo masunod yung iyong mga ibinibilin. No? At kung may karamdaman ka na, no? At kung ikaw ay may last will and testament, no? May paghahabilin ka na, kung yayao ka na, no? Lilisan ka na sa mundong ito, meron ding paghahabilin na gagawin ka para maging maayos yung mga iiwanan mo dito sa mundo. No? Nasa ayos. Sabihin mo, magmahalan kayong mga anak, huwag kayong mag-aaway, huwag niyong pag-aawayan yung kokonting mana na inyong mamanahin. No? Huwag kayong mag-aalitan, magmamahalan kayo. Diba? Pagka ganon, naghahabilin. Ganon din ang Panginoon kasi aalis na nga siya. Babalik na siya sa Ama. Pupunta na siya sa langit. No? Luluklok na siya sa kanan ng Diyos. So, ganito yung kanya mga sinasabi sa kanyang mga alagad. No? Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, ang susuguin ng Ama sa pangalan ko. So, kasi pagpanik ni Jesus sa langit, ay ipadadala niya na ang Holy Spirit. Kaya nga hanggang ngayon, mga kapatid, ay kasama pa rin natin ang banal na Espiritu. No? Hindi siya bumalik sa Ama. Hindi siya bumalik kay Jesus. Hanggang ngayon, kasama ng simbahan ang Holy Spirit. Kaya, lagi yan, no? Sa mga charismatic renewal ministries, pagka nagdadasal sila sa Holy Spirit, di ba? Come, Holy Spirit, I need you. Di ba? Come, Holy Spirit, we pray. So, lagi yun. Sa lahat ng gagawin natin, dapat ini-invoke natin ang guidance, protection ng Holy Spirit. Kasi, napakahalaga sa buhay natin ang banal na Espiritu. No? Kaya tayo nakakapagprograma ngayon, kaya tayo nakakapagpahayag ng salita ng Diyos dahil yan sa banal na Espiritu. No? The Holy Spirit, ang Espiritu Santo, ang siyang nagbibigay sa atin ng karunungan, ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Siya lahat yan. Ang gumagalaw dito sa programa natin, Holy Spirit. No, Holy Spirit. Kaya hindi ko kaya ito na sa ganang sarili ko lamang, no? Kung hindi ako pinapatnubayan ng banal na Espiritu. No, kasi yung lahat ng pagkilos natin, lahat ng gawain natin ay dapat ay makikita sa banal na Espiritu Santo. Siya ang gumagabay sa atin. Siya ang nag-aalaga sa atin. Siya ay nagbibigay ng karunungan sa atin, ang banal na Espiritu. Kaya lagi dapat natin sinisik yung guidance, protection ng Holy Spirit. Yan. Kasi ang Panginoong Jesus, yan ang sinasabi. Papatnubayan kayo ng Espiritu Santo. Susuguin ng Ama. Pagkatapos kong umakyat sa Kanya, susuguin na niya ang Holy Spirit. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Yan ay naririnig natin sa banal na misa, di ba? So, hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. No? Sinasabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako sa huling araw.
No? Kaya hindi naman tayo iniwan talaga totally ng ating Panginoon. No? Hindi tayo iniwan ng Diyos na ulila. Nandiyan ang Holy Spirit ang siyang gumagabay sa simbahan hanggang sa kasalukuyang panahon. Kaya yun ang napakagandang ipagpasalamat natin sa Diyos upang patuloy tayong binibigyan ng panibagong Santo Papa. Ayan, no? Di ba? Namaya pa si Pope Francis pero pinalitan naman ni Pope Leo. Si Pope Leon the 14th, no? So, yung ating bagong Santo Papa. Ganon ang pag-aaruga ng Panginoon sa kanyang simbahan. Hindi niya tayo iniiwan, no, na ulila. Laging may hahalili, laging may papalit, may ipinadadala ang Panginoong Diyos. May sinusugo ang Panginoong Diyos palagi para magbigay sa atin ng mensahe, para lagi tayong turuan kung tayo ay dapat na matuto, paalalahanan. So itong programa natin, linggo-linggo, ito ay ginagamit din na instrumento ng Diyos upang maipalaganap yung kanyang mensahe sa atin linggo-linggo. Yung ating mga banal na misa sa bawat simbahan, sa bawat parokya, ginagamit din ng mga pari, ang mga obispo upang magturo ng kanyang mensahe. No? Yan ay sa kalooban ng banal na Espiritu. Lahat po yan, yung mga ginagawa natin ng pagsamba, no? Kailangan nararamdaman natin, mga kapatid, yung peace, no, sa lahat ng ating ginagawa. Yan. Kapayapaan kasi lagi ang binibigay sa atin ng Panginoong Hesus. No? Sa bandang huli po noong sinabi dito sa Ebanghelyo natin, sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari upang kung mangyari na kayo'y manalig sa akin. Ako ay sa Ama, no? Aalis na siya. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. No? Hindi tayo malulungkot na tayo iniwan ng Panginoong Hesus. Kung hindi tayo dapat magsaya at magalak. Kasi mas marami tayong magagawang responsibilidad, misyon na ang Diyos ang ating inaasahan. Ang Panginoong Hesus ang ating tinatawagan. Kaya napakaganda po ng Ebanghelyo natin. No? Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, hindi ito katulad na ibinibigay ng sanlibutan. No? Hindi ito katulad. So si Jesus lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. No? Sabi ko nga kanina sa ating pagninilay sa pambungad natin, peace is not the absence of war. Ang kapayapaan ay hindi yung payapa ka kapag wala kang kaaway, payapa ka kung wala kang kagalit. Hindi po yun. Maaring nananahimik lamang yung iyong nagagalit sa iyo. Hindi ka na lang pinapansin para walang away. Pero hindi po ganon. Ang kapayapaan na binibigay ng Diyos ay kapanatagan ng buhay. Kapanatagan ng ating mga ginagawa sa buhay na ito. Masaya dapat ang tao kung nararamdaman niya ang presensya ng Diyos sa kanya pong buhay. Sa paanong paraan, sa paanong mga paraan. Unang-una, kung gusto mong maramdaman ang kapayapaan, magsimba ka. Magsimba ka. Kasi sa pagsisimba, mararamdaman natin ang presensya, the real presence of God. No? Magsimba tayo kung gusto mong maging payapa. Lalo na pagka may problema ka, tinan mo ha, mga kapatid, kung may problema ka, may mga suliranin ka, pinagdadaanan sa mundong ito, manalangin ka. No? Unang-una, pray. Pangalawa,
Go to Mass. Go to Mass. Magpunta ka sa misa. Magdasal ka. No? Receive the Holy Communion. Kung may pinagdadaanan tayo. Receive the sacraments. Kasi sa pamamagitan ng mga sakramento ng ating simbahan, mga kapatid, no, lalo na yung kumpisal, pagka matagal ka na kasing hindi nangungumpisal, nakakalimutan mo na ang pangungumpisal, yan papasok yung maraming mga temptations, kasalanan, yan papasok. Kaya mga kapatid, lagi nating isaalang-alang yung pangungumpisal. No? Natutuwa ako sa mga kabataan ngayon. No? Flores de Mayo, Flores de Maria, ngayong isang buwan na ito, itong May. Pag-aalay nila ng bulaklak sa Mahal na Biring Maria, ayan, iba-ibang mga gawain ng simbahan ang ating mga isinasagawa. No? Living Rosary, no? May mga awit tungkol kay Maria, pag-aalay ng bulaklak sa Mahal na Birheng Maria, mga sagala, yan. Napakaganda. No? May binabalik natin yung mga tradisyon ng ating simbahan, ng kulturang Pilipino. No? Santa Cruzan, sagala. No? Santa Cruzan, tuwing November po yun dapat ginagawa. Pero ngayong May, no, may ginagawa na natin yung sagala, no? Yung mga kadalagahan, mga kabataan na ginagaya ang Mahal na Birheng Maria. No? Kaya sila yung mga Flowers of May, no? Flores de Mayo, Flores de Maria. No? Matatapos na yung buwan ng Mayo. No? Kaya naging maayos, naging payapa ang buhay po natin. So, ano ba ang masasabi natin pa sa Panginoon? Kung tayo ay may problema, may mga suliranin, sabi ko nga kanina, magsimba. No? Magsimba. Kasi yun, misa ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Tayong mga Katoliko, tayong mga Kristiyano, no, lagi dapat nating iniisip yon. Huwag sa ibang bagay nating gawin o sa pagwalang bahala yung mga nangyayari sa ating buhay. No? Gusto mo maging payapa sa buhay natin, sa buhay mo, magsimba. Kasi nasa pagsisimba yung kasagutan. Kapag ikaw ay namumblema sa buhay mo, no? Magdasal ka, Lord, tulungan mo ako. May pinagdadaanan ako sa mga oras na ito. Alam ko, hindi mo ako pababayaan. Alam ko, bibigyan mo ako ng kapayapaan. Ganun lang mga kapatid. No? Huwag kang mawawala ng pag-asa. Alam nyo, iba, dahil sa pinanghihinaan ng loob, no, nagpapatiwakal, hindi niya nakakayanan yung kanyang sarili. Ganun yung mga tendency na nangyayari. No? Nagsusuicide, dahil sa dami ng problema, patong-patong na problema, kabiguan, no, na nangyayari sa kanyang buhay, no, sunod-sunod na dagok, nawawala na ng focus sa Panginoon. No, yun ang tandaan po natin, lalo na kung may pinagdadaanan ka sa mga oras na ito, magdasal ka, magdasal ka. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At tandaan mo, hindi ka bibigyan ng problema ng Panginoon kung hindi mo kaya. No? Lahat ng ating mga pinagdadaanan sa mundong ito ay pagsubok. Kaya nga pagsubok test. No? Test of our faith. No? Kaya yan lahat na yan. No? Pinagdadaanan natin yan. Para tayo tumatag. Para tayo ay maging maayos ang ating buhay. Dapat nating pagdaanan yun. Kalooban ng Diyos yun No? Lahat ng ating nangyayari sa atin, pamilya,
sa ating pinansyal na buhay. No? Lahat yan ay si Jesus ang nagbibigay sa atin yan na pagsubok. Pinagdadaanan natin yung mga krus na yan para lalo tayong tumibay, para lalo tayong tumatag sa buhay natin na ito. At alam nyo, pag napagtagumpayan naman natin lahat ng ito, magiging payapa na ang ating buhay. Tandaan natin yon. Pagka napagtagumpayan mo, yung iyong mga pinagdadaanan sa buhay, magiging maayos ka na. Magiging panatag ka na. Magiging payapa ka na sa buhay mo. Kasi sinunod mo yung kalooban ng Diyos na ibinibigay sa iyo. Sinunod mo na yung mission mo kay Jesus. Pagka nagkasundo-sundo na yung pamilya mo, dahil sa matagal mo na yung pinagdadasal na sana maging mapayapa na yung buhay mo, at natupad na, matagal na proseso, pero dapat consistent tayo sa pagluhog sa Panginoon. Kasi gusto ng Diyos laging kinukulit laging tinatawagan. Kaya nga sabi ko nga kanina, kung may pinagdadaanan tayo sa buhay natin sa ngayon, magpunta ka sa simbahan, magdasal ka, umattend ka ng misa. Umattend ka ng misa. Kasi nandun sa banal na misa, sa yung pagpapahayag ng mga salita ng Diyos, homilia, nandoon ang mensahe ng Panginoon tungkol sa mga suliranin mo sa buhay. At saka yung pag nakita mo yung mga kaibigan mo, nakahuntahan mo, di ba? Wawala yung bigat pagka meron ka nakakausap. Ang hirap kasi kung wala kang makausap, nandiyan ka lang sa bahay, kailangan lagi kang may nakakasalamuha para yung mga hinanakit, yung mga problema, masabi mo, ma-share mo, para mawala dyan sa puso mo yung burden. No, ganun kasi dapat talaga, kasi social being nga tayo tayong mga tao. Hindi po pwede na sarilinin mo na lang, kimkimin mo na lang. Alam, magkakasakit tayo pagka ganun, kinikimkim mo yung galit, puot, sama ng loob, kinikimkim mo dyan sa puso mo, mahirap, makabigla ka na lang atakihin, no? Makabigla ka na lang mag-collapse dyan. Kaya dapat may nakakabidahan tayo, may nahihingahan tayo ng ating mga sama ng loob sa buhay. No? Hindi naman para i-chismis yung mga personal nating buhay, kung hindi yung maibida mo lang, masabi mo lang yung mga hinanaing mo sa buhay mo, yung mga hinanakit mo. Kung wala ka nang mapagsabihan, di kay Lord, lagi naman makikinig sa atin ng Panginoon Kay Lord mo sabihin, magdasal ta. Kasi kung minsan, pag hindi ka nagdadasal, nakakalimutan na ang Diyos. No, lalo na sa gabi, bago ka matulog, Lord, bigyan mo ko ng peaceful night. No, manalangin ka kay Saint Joseph. Na sana yung iyong mga problema, yung mga pangarap mo ay pumanatag at mangyari. Mawala na yung mga problema, yung mga pangarap mo sa buhay, makamtan mo na. No? Para yung buhay mo maging matiwasay na, maging payapa na. No? At lagi dapat natin sinisik yung guidance of the Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit ang siyang nagpapalakas, nagbibigay sa atin ng inspirasyon sa buhay natin. Huwag natin kakalimutan nyo kasi kung minsan nagtatampo yung Holy Spirit kung kani-kanina tayo nagdadasal. No? Siya nalilimutan natin. Siya na nandito lang, hindi na, nasa paligid lang natin, hindi natin nakikita. Dapat tinatawag natin palagi yung Holy Spirit. Baka ibang espiritu yung natatawag natin Lalo na kung ikaw constant drinker, baka ibang espiritu ng alak yung ginagawa, tinatawag. So, kasi ganun tayo kumisa mga tao. Pagka ikaw
Inom, shot. No? Kapag may problema, iinom. No? Dinadaan natin, alam nyo, sasakit lang ang ulo natin. No? Kasi dinadaan natin sa alak ang problema. Hindi masusolusyonan yon. Tanging kay Jesus lamang ang solusyon. Ang kapayapaan ng Panginoon ay nasa Kanya lang. Ala sa ibang bagay. Ala sa kayamanan, ala sa pera, ala sa alak, ala sa bisyo. Ang makakalutas sa mga problema natin, mga kapatid. Tandaan natin yon, ha? Wala sa ibang mga bagay, kundi sa Panginoon Jesus lang. Sa banal na awa ng Diyos, sa divine mercy lang. Sa divine mercy lang natin makakamit ang ating mga hinahangad na kapayapaan sa buhay natin na ito. May awa ang Diyos. Tandaan natin yun, ano? May awa ang Diyos. No? Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kung sa ngayon, sa mundo mo, sa buhay mo, hindi mo nakakamta ng peace, magulo ang buhay mo ngayon, magdasal ka sa Kanya. Manalangin ka, Lord, bigyan mo ako ng kapayapaan. Tulungan mo ako na mawala na ito mga suliranin na ito. Tulungan mo ako. Tulungan mo kami na makasurvive dito sa mga pinagdadaanan nating mga pagsubok na ito sa araw-araw. Alam nyo, kung ganun ang gagawin mo, hihingin mo yung tulong ng Holy Spirit, hihingin mo ang tulong ng Panginoong Yesus. Sinasabi ko sa inyo, tiyak na tiyak, no? Tiyak na tiyak, tutulungan tayo ng Diyos. Kasi kung minsan, kinakaya lang natin eh. No? Kahit na hindi mo na kaya, sinasabi mo pa rin sa sarili mo, kaya ko ito. Tandaan mo, hindi ka bibigyan ng problema ng Panginoon kung hindi mo kayang solusyonan. No? Binigay ng Diyos yan, yung pagsubok na yan eh, na pinagdadaanan natin sa kasalukuyan. Pinagdadaanan natin yan. Ibig sabihin, kayang-kaya natin niyang pagtagumpayan. So yun ang mensahe na gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid ngayon. No? Ang kapayapaan ng Diyos ay matatagpuan natin sa mga sakramento. Ang kapayapaan ng Panginoon matatagpuan natin sa banal na misa. Sa pagdadasal, pananalangin, makikita natin yan. Masusumpungan natin yung kapayapaan na yan. Tandaan natin kay Jesus lamang matatagpuan ang tunay nating kaligayahan at kapayapaan at kapanatagan. Wala sa ibang mga bagay. Wala sa kayamanan, wala sa kasaganaan, wala sa mundong ito. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo kanina, yung kapayapaan na binibigay sa atin ng Panginoon ay hindi katulad ng kapayapaan na ibinibigay ng mundo. No, iba yung peace na galing kay Jesus. Iba. No? Peace is not the absence of war. Tandaan natin yon. No? Kay Jesus lamang nating matatagpuan ang tunay na kapayapaan sa pamamagitan ng ating pananalangin, sa pamamagitan ng ating pagsamba sa banal na misa, pagtanggap ng mga sakramento. Diyan natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan na hatid ng ating Panginoong Hesus. No? Yun ang aral na gustong sabihin sa atin ng Panginoon ngayon. Kung may kaaway ka, makipagbati ka na. No? Peace be with you. Kasi kung minsan, kapag hindi natin napapatawad yung ating sarili din, no? May mga kasalanan tayo na hindi natin masabi sa kumpisal, patawarin mo na yung sarili mo. Ihingi mo na ng tawad kay Lord yan para maging panatag ka na sa buhay mo. No? Hayaan mo na lang. Oh, kuminsan kasi lahat na yan, pinapatulan natin eh. Kaya hindi tayo nagiging payapa. Hayaan nyo na lang. Huwag ka nang pumatol kuminsan sa maliliit na bagay na ginagawa ng kapwa mo sa iyo. No? Huwag na.
kailangan maging mahinahon, maging panatag, no? Gentleness, humility, kababaan ng loob, napakahalaga niyan upang tayo'y magkaroon ng kapayapaan sa ating puso, sa ating pong mga buhay. So yun po mga kapatid, ang dapat natin ipanalangin sa mabathalang awa ng ating Panginoong Hesus sa mga oras na ito. So muli po, yan ako, lumipas na naman ng isang oras, no? Napakabilis ng oras. So maraming salamat po. Sana marami po kayong natutunan sa ating pong sharing ngayon sa ating Divine Mercy Hour. Sana susunod po na linggo, magkita-kita po muli tayo sa ganitong oras, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito lamang po sa Divine Mercy Hour. So ito po, si Brother John Paul Balino. God bless us all and peace.